Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola. Magandang umaga, karambola. DWIZ 882, Aliw, Channel 23, April 17, 2026. Biyernes. Ako si Conrad Banal, kasama natin si Mark Santos ng Lone District of Las Piñas. Congressman po ito. Good morning, good morning. Good morning sa inyo. Mamaya-maya paring Jonat. Hindi pa ata na-ooperahan yung kanyang mata. Kaya sisipot pa din. Malabo paring pa. Joel. Ay, sagot ni Mrs. muna ngayon. Di ba, Bener? Thank God it's Friday, ha? Thank God. May obligasyon daw sa Obligasyon, kapamilya. Mapapanood, mapapanggan ang karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Yan. Mahalaga po yung comments. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Meron sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the Box. Good morning. Good morning. Good morning, Mark. good morning. Meron ka bang ayaw batiin? Ako, wala. Meron akong ayaw. Wala akong ayaw batiin. Pero ito, ang mukhang hilaw yung balita. Pero nailagay na po sa social media, supposedly account ito ni President BBM. Ferdinand Marcos. Pero alam naman natin, hindi naman siya personal ang gumagawa niya ng kanyang mga social media post. Hindi po, ang presidente po, may mga tao yan. Tama. Para gumawa. Ngayon, kung talaga bang beripikado na to, nung nag-post na naaresto daw po si dating ang nagbitiw na ako Bicol party list to, pare. Yes. Mabigat to. Saldi ko, naaresto raw po dyan sa Czech Republic. Yun. Anong ginagawa Papasok daw siya, so ngayon daw, papasok siya ng Prague, which is the main city, capital city Capital ng of Czechoslovakia. Czech Republic. Czech.
Oo. Hindi na Czechoslovakia, no? Czech na lang ngayon. Czech Republic na lang. Anong araw? Czechoslovakia. Pinaghiwalay yan eh. Ah. Napilitan kasing emerge yan after the war. Serbia ba? Ay, Hindi naman. Eastern, Slovak. Slovakia. Slovakia. Documentation daw, wala. Walang Lakas naman ng loob niya. Ibig sabihin, Kasi cancelled ang Philippine passport niya eh. Okay. Ngayon, kung may passport, wala siyang passport walang ng passport na Portuguese. dala. Oh. Akala niya he could, I don't know. Usually, EU ba country ang Czech Republic? Yeah, hindi pa ata. Hindi pa? I'm not sure. Oo. Teka ha, checkin natin. Oh, yan. kasi usually pag EU, hindi mahigpit eh. Pag nagkaroon ka na ng port of entry sa isang EU state, usually hindi na chine-check. Pero very seldom na nag-spot check sila sa mga... But of course, pag foreign... kasama daw sa EU. European Union. Since 21 years ago. Hindi na kasi chine-check minsan. So may Shenzhen yan. Shenzhen visa. Tama. Okay? Part daw yan ng pero hindi pa po beripikado yan. Yun lang ang sinasabi dun sa social media post ng allegedly, presidente. So, At Kuya Conrad, detained na raw yan. ibig sabihin, kailangan ng confirmation sa Department of Foreign Affairs. Yes. Wala pa yon. And yung mga ating police agencies like... Ang PNP tinawagan na. Pero okay. siyempre, safe yung sagot na ni PNP Chief Nertates. We will verify Yes, of course. the report. Na nandyan na raw po yan. Pero malaking kuryente yan kung pinost na ng Pangulo sa Facebook page niya. Diba? Kung hindi Palagay ko, may reliable mukhang, naman. very reliable naman yan. May clearance naman yan siguro. Ngayon, ano po ba yung proseso niyan para maiuwi rito? Huwag kakaroon sila ng hearing din doon. Sa Czech Republic. Parang yun nangyari dito kay Tebes. Deportation. Sa Indonesia naman. Ayan. Maski po may red notice, meron pa rin okay. process doon yan. So Hindi may agad- mga appeal-appeal din doon, no? Ngayon, baka may mangyari doon. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Malaki-laki ang ang kailangan harapin nitong si Saldi. Yes. Isang kaso pa lang ngayon na ongoing, yung sa Oriental Mindoro. Kung naalala mo yun. Sunwest ba yan? Sunwest? Sunwest, 290 million. Isang Isang project lang yun, no? na ghost. Na-ghost, Yung paniguradong habang buhay na kulong. I think sa ano yan? Nauhan, Oriental, Mindoro. Nauhan, no? Nauhan, Oriental Mindoro. Ngayon, ang mga komento kasing nakikita ko, paring Mark, wag lang yung maaresto siya. Wag lang, Kailangan din may maibalik. Okay. Actually, ginagawang practice ngayon ng gobyerno natin sa mga... Yan ang tall order eh. State witness ngayon, di ba? Maibalik. Tapos, siya, magsasalita, may maidadawit. Ganun ba? Magkakaalam-alam na. Pero kung maalala mo, Kuya Conrad, na meron siya mga videos di ba? Na binitawan na before. But of course, pero fantastic. hindi naman... Fantastic din yung mga story. Alam naman natin yung video na niyan noon. Parang yun, kanyang, kumbaga sa basketball, depensa. Depensa. Yung defense niya, ginawa niyang offense. Kasi nababanatan siya lahat against him so kailangan niyang bumawi. Parang siya naging fall guy. Ginawa niya, nag-opensa siya kung sino-sino yung accused. But of course, hindi naman admissible sa court yun kasi hindi naman sworn statement and wala namang affidavit. At saka hindi siya pwede mag-state witness. Siya ang pinaka Ang laki ng kinalaman niya So, torn din siya. Kawawa rin. Ngayon, may sinasabi po ang ombudsman. Okay? Yun daw plunder and other crimes against former President Francis Escudero. Senate President. Senate President and former Speaker Martin Romualdez. Papalapit na raw po sila. Bago yan, ha? Bago. Kuya Conrad, pero wala silang deadline. walang deadline.
Alam mo, ina-analyze ko yan eh. Ang sinasabi kasi ng ombudsman, conspiracy to commit plunder Plunder, through the budget process. Yes, Okay. yung accountability. Paliwanag ko lang ng sandali. Yes, Yung pong budget process, kumbaga, eto si Cheese at saka si Martin, according to the theory na ipapile na kaso, they gamed the system ng budget process. Tapos, nag-usap sila, they conspired. Conspiracy, Para para lutuin ang budget. Parang ganun. Plunder. Layman's Ang dami term. element. You have to prove plunder. As far as I know, wala pang as I can remember. Wala pang na-convict sa... isa. Si Meron na ba? Erap, pero political yun. Nagkaroon ng quid pro quo yun, kaya okay na lang. Si Napoles ba? Plunder ba? ang case? Hindi. Hindi, no? wala. Wala pang na-convict. Ongoing Ongoing. Wala ba? Tsaka na-dismiss sa Supreme Sabi Court. ng mga lawyer, pinakamahirap daw patunayan niya. Ang Kasi plunder. ang daming elements. Right, Yung sinasabi ni parang Jonat, yung malversation. Yun, medyo... Instant yun. Instant, Kumbaga sa kape. 3-in-1 3 in 1. Tsaka pag more than 8 million, non-bailable Yun, yan. non-bailable. Habang buhay ka na. Habang buhay na. Klaro yun eh. Kaya, kumbaga, open and shut. Tama. Kinuha mo yung pera dahil may project. Tinignan yung project. Wala dyan yung project. Klaro. Malversation. Kulong. Habang buhay. In fact, yung Sandigan Bayan, nagpunta doon sa Bulacan. Nung makalawa yata. Or kahapon. Yun. Ang plunder, mahirap eh. Pagkatapos nun, mahirap na yung plunder, you have to prove there was a conspiracy. Yes, tsaka yung amount. Kuya Conrad. Ayun na nga. Ilang kayo doon, di ba? Kung 50 million ng plunder. May mga nagsasabi po kasi, paano mo sasabihin na may nangyari? Ang sinabit ng yung NEP, National Expenditure Program. Yes, Sinabit po yan ng executive eh. Sila nag-submit sa Congress. Hindi naman ang gumawa niya from scratch, Kongreso. Right, So, ang masasabi mong pwedeng tignan na medyo anomalous, kung may isiningit, Insertion. Yung insertion. Insertion. ayun po, ay nangyayari yon sa BICAM. Bicameral Conference Committee. Ito ang nangyari sa BICAM, di ba? Ito yung matagal na umuugong. Right, Narinig natin. Tsaka may video yun Nagkaroon ng small committee yan. Small committee. Tatlo lang may ata yun. Dalawa lang yun. Small Dalawa lang committee. sila eh. Dalawa lang ata yung small Parang committee. sinasabi, Ichipuera, pati yung chairman. wala na lahat. Wala na. Senate President ka, wala ka na. Tsaka may video yun na pumunta dun sa Congress. Di ba? Yun eh. Paano mo sasabihin? So, silang dalawa na lang nag-conspire. Pero Ang balita, si Saldico yan, tsaka si Cheese. Sila. Ang problema kasi, si Cheese, dati siyang member ng BICAM. Dating member ng Tapos BICAM. nagkudita sila, tinanggal nila si Subiri. Yes, during that time. So, Senate President na siya. 2025. And yet, he did not give up the BICAM position. So, Senate President siya, na umupo siya sa BICAM. Yun daw ang... pero bakit nung naghihiring sa ICI, yung mga senador, di naman nagsalita eh. Yung mga member ng BICAM, sila Grace po, sila ano. Wala namang binanggit Wala, doon. yes. May nabalita ka ba? Pare? Wala. Yun naman, na nga eh. So, nagsasalita po si Ombudsman Remulla. Ang inaasahan niya raw po by next month. By next month. May. April na ngayon, pero walang exact date. Yun ang estimate niya. Kasi matinding to eh. Hindi biro yan eh. Oo. Mahirap lutuin yan ha. Kailangan Plunder eh. Plunder case. Tapos conspiracy pa. Ayan pa naman si Ombudsman. Kasi kaya conspiracy, kasi halimbawa si Martin, hindi naman siya present nung ginagawa yung small committee. So it's Paano ka mai-involve doon? So, conspiracy. Conspiracy. The influence. But that's so hard to prove. Mahirap. Conspiracy, naalala mo yung to commit murder? Yes, Yung panahon ng coup
Coup. Oo. Wala nangyari nun eh. Wala. Dismiss So lahat ng kaso, no? it was just a legal theory. Amnesty pa inabot natin doon. Sa mga... Legal theory ang ang hirap Oo. yan. Oo. Pero kasi, ang analysis ko rin, the ombudsman is clasping on straw. Oo. Oo. Wala siya makapitan na pwede walang dokumento. Yes. Maski ang ICI, sinasabi nila, ang report nila, regarding the, halimbawa, Martin. Kasi yan ang gustong ituro ng marami. Si Martin, ikulong yan. Lalo na yung mga pro-Sara. Right. Hindi ba? Maski sa house, ganyan eh. Yes. He's grasping on kasi sa ICI sinabi mismo further investigation kasi wala kami nakita. Wala. Tama. Yun ang mahirap. Kaya Tsaka, Kuya Conrad, di na natin maalis ang politika. Mainit of masyado. course part and partial. Banatan na talaga ngayon no? Aga. So meron silang tinetest case daw na ang ombudsman office po, yung lifestyle checks. Lifestyle check. Ang maganda rito kasi kung si Saldico makauwi rito at makapag-produce ng mga dokumento, bank accounts, Yes. photos ng delivery, 'di ba? Kung sino yung pare, 'di ba? Pag may nag-deliver sa bahay mo, balikbayan box. 'Di ba dati kinukunan ka? Para alam nung nagpadala abroad. Meron ng Na dumating na sa'yo. May resibo. Yun yung resibo. Oo. Ay, di ba? Siguro naman, yung mga inutusan ni Saldico, allegedly, Yes. ayon sa kwento, may mga inutusan, siguro naman kumuha ng photo yun. Yun ang mga lumalabas sa Facebook ngayon. No? Meron ba lumalabas na photos? Marami lumalabas. Pero doktor Oo. Alam mo naman, AI Tsaka luma, ngayon. AI. Ayan. Pero alam mo, ako personally, Kuya Conrad, ako ang pinaka maganda diyang siguro is yung AMLAC. Oo, yung mga Yung money trail. money trail. Wala yung AMLAC natin. Wala ba? Andiyan yata. Parang Absent. napalitan na yata eh. Absent. Absent, Absent yung AMLAC. Hindi, baka biglang magulat na lang tayo, biglang maglabasan. In fact, umattend ako nung sa Justice Committee hearing. Parang sa susunod, sina Ombudsman na ang pinasubpina ng Justice Committee. I think AMLAC kasama na rin. Kasama na AMLAC. So, pati dun sa sa sinasabi mong Kuya Conrad, dun sa mga iimbestigahan ngayon, paningin ko. May mga... Ang gusto kasi nila, aside from makasuhan, makulong, mabawi yung pera eh. Kung lahat yan, lahat ng lawmakers gagawin mo, senador, dapat pati cabinet. Lahat. Lifestyle check daw po, at yun yung gusto nilang gawin ng ombudsman kung hindi mo kaya ang ganyang klaseng pamumuhay. Yes, Halimbawa, sino ba yung senador na naka 20 million, 50 million, 30 million watch? Patek Philip. Sa sahod ba naman ng senador, kakayanin mo yun? Mga ganon. Ano ba yung... Sabi, hindi mo kaya yan. So, confiscated yan. Parang ganon ang gustong approach ng ombudsman. Si Saldico, maliwanag. Magkano lang sahod. But, kaya mo magka-aeroplano. In fact, yung mga ilan yung mga... Helicopter. Oo. Nasa Malaysia ba yung yung mga... Although, ang sinasabi ng CAAP hindi naman daw maibebenta yan kasi yung... Nasa ibang registry. Registry na. Ang implikasyon, gumamit ng dummy. Dami. Gumamit ang implikasyon. No? Lahat may lusot no? Ngayon, yun daw po report naman ni Lacson, mukhang matumal ang support. Okay. Oo. Walang... Siguro, kaya? Bakit kaya? Anong reason kaya? Slow mo ang pirma. Naka-slow mo po. Ang hirap. Hindi... parang hindi enthusiastic. Klaro sa akin kung bakit, Mark. Kasi ang report na yan, may mga mai-involve na senador. Definitely. May mga masasagasaan, yun? Kanya-kanyang lakaran na yan. Hindi, merong isang senador, sinasabi niya,
Bakit daw sa house? Oo, ganun. Wala Bakit pang... sa house wala namang Oo, report? yun ang rason niya eh. Oo. Wala namang report. Wala pang report. So, hindi pa siguro tapos, di ba? Eh kasi sila din yun eh. Bakit hindi ka pa congressman nun eh? Tama. Pero kaya ko na... Eh sila rin yun eh. Oo. Paano? Pag inisip mo, yung magiging Blue Ribbon, Senate Report. Blue Ribbon report will be only recommendatory. Of course, yes. Oh, but of Yes. course, yung optics nun and then yung public perception, di Ang ba? lakas, no? Malakas. Oo, malakas. So, especially si Senator Ping, di ba? Alam naman natin na ano yan. ibang dating eh, di ba? Oo. Ang mga pumirma daw po, si Lacson, siyempre. Si Senator sa Risa Hontiveros, Bam Aquino. Bam Aquino, Rafi Tulfo. Erwin ba? Rafi? Andyan. wala pa. Parang 6 na sila eh. Francis Pangilinan, Oh, Kiko. Sherwin Gatchalian, Subiri, at JB. Ilan na yun? 7 na. 7 na. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 na lang, Kuya Conrad. Ang kulang. Hindi. Nag-withdraw ng signature si Ejercito eh. JB. Si Subiri. So, 5 Nag-withdraw na lang din. sila. Oh. Okay. So, si Gatchalian. So, 5 na hanggang ngayon. Gusto daw nilang i-review. Ayan. Ano yun? Ano kaya ang mga indikasyon niyan? Hindi ba Old Boys Club? Hindi naman. Hindi naman. Kasi meron ako na sagap. Noong 2025, meron nakalagay dito for later release. FLR. FLR. 140 billion yan sa Senado. Eh. Ang allocation. Ano, for later release. Lahat yun na gamit before the elections. Lahat yun na-release before the elections. For 24 senators. Ha? For 24, oo. Ginamit sa kampanya. Ang lupit nun. Ayun. Ibig sabihin nun, lahat sila meron doon. Ngayon, magtuturoan ba kayo? Will you accuse each other? If each one of you has a finger in the pie? Pero remember Kuya Conrad, Oo. yung chairman, si Senator Ping, hindi siya senador during that No, time. Oo. yes! Oo. Kaya magulo eh. Kaya magulo eh. Oo. Kaya he has the moral ascendancy Kaya nga kumbaga, ang narrative. to reveal those insertions. Yes. Oo. Ang nakikita ko narrative kasi, lahat against the house eh. Tama. Against Martin. Bakit ba ganyan? Kasi product yan nung campaign naman o nung Sara Group na upakan yung Martin Cap. And therefore, nadadama yung buong house. Tama. Pero pag ina-analyze ko, nakikita ko, 140 billion na-release na maaga. Ang house, parang wala pang 30 billion ang na-release ng for later release. FLR. So, bandang And huli, divided by ilang 20. 300 plus ba? 318. 300, during that time, siguro mga 310. Bakit mga ang ganun. latay ng public opinion? Tataka ako rito eh. Nasa house eh. I'm sure may mga congressmen dyan tumitira. I'm sure. Pero bakit yung buong institution ang tindi ng latay? Samantalang tahimik na tahimik sa Senate. Yan yung gustong i-bulgar ni Ping Lacson. So, malalaman natin na, Kuya Conrad. Ay, paano yan kung hindi magkakapirmahan? Meron pa siyang may bala pa si Senator Ping. May bala pa. So, maganda-gandang bantayan to eh. Ano ba? Ha? And of course, yung mga pending cases din na Tatlo pa daw ang kailangan niya signatures. sa mga senators, not pending cases, but under investigation sila, di ba? Sa ombudsman din, may mga pending investigation. Ang problema rito, because of this flood control controversy, mukhang wala pong nangyayari sa ating mga public works. Yes, infrastructure. Sa inyo ba may natutuloy na project sa Las Piñas? Ocular inspection ako with the district engineer. Usually, mga failed bidding ang lumalabas eh. Aray? Kasi mukhang, ang problema ngayon, kasi nag-declare ng CMPD ang department, yung central office. And then, pumasok tong energy crisis, oil. So, yung mga prices talaga,
hindi talaga kakayanin siguro. Hindi na realistic. Hindi na realistic. So, Baka kailangan wala nga ano. so canvas siguro ngayon and then further approval. Ang problema, Kuya Conrad, yung mga pinopose na na-approve na sa GAA, halos may program of work na lahat yan. Pero wala pang natutuloy. Walang matuloy kasi nga, yung pag pinalitan mo yan sa prices, panibagong program of work na naman kasi specific yung budget di ba? For example, 30 million. Hindi nakakasya yung 30 million siguro ngayon doon. Oo. Kasi bago mabagot lahat yan, mag-adjust, medyo may tagulan na. Paano yan? Kasi ang opportunity natin for public works, sa simula ng taon, January, napakaganda niya ng construction. Yes, Hanggang siguro po yan, part of June. Kasi pag after June, sobrang tagulan na. Baha na. Abril na ngayon. Ilang buwan na lang ang window Konti natin na lang, for that. Konti na lang. Pagkatapos niya, maghihintay ka na, siguro, October maulan pa rin Hanggang December. Ano yun? Yung beginning ng taon yung opportunity. In jet, walang nangyayari. Ngayon, ang sinasabi ni Chubibo, whatever. Sabi po ni Kwan, ang kanilang inaatupag ngayon, yung nabotas. Landfill. Hindi yung nabotas landfill na nasunog. Ang press release ngayon ni Secretary Dizon. Vince Dizon, Sec Vince. Sila raw ang tumulong doon para mapatay yung ano. Bakit mo sa loob-loob ko, ba't mo pinagkakaabala ng panahon yan? Pabayaan mo na yung mga bataan mo dyan. Ang asikasuhin mo, magsimula ng mga proyekto. Yung yung baha, yung off-plan kontrabaha. Kontrabaha, oo. Yung huhukayin ng mga waterways. Dredging, Ewan ko, magugulat ka rito. May information ako nakuha dyan. Sa mga tollways, ang ginawa niya, yung mga toll operator ang pinaghukay niya. Oo. Toll, hindi kasi... MVP Group, yung North Expressway, MVP Group yan. Tapos may T-Plex pa. T-Plex naman kay RSA. Oo, tama. Sa South, may RSA, meron din MVP, yung Calax. Pero... Yun ang mga inutusan maghukay. Akala ko bang marami kayong equipment, DPWH? Noong nag-i-inspection yung presidente, yabang-yabang yung DPWH, maglalabas daw sila na libo-libong heavy equipment. Na in-order pa nung past administration. Parang gano'n, no? Na yan daw ang gagawin. Bakit ngayon? Nasa na, parang gano'n. Inuutusan nyo, ano yung added cost yun sa mga toll operator? Do they have a way of recovering this added cost? Actually, Kuya Conrad, I witnessed that, yung kontrabaha doon sa Las Piñas when the President pumunta doon sa amin, sa Las Piñas and Parañaque. At, eto na. Good morning. Andito na. Ito ata ng huli kay Saldi ko. Kung Jonat, Morning. Anyway, to continue, nandun si MVP tsaka si RSA. So, I think it's... So, sila ang gumagawa. Hindi, kasama din sila. Yung paghukay ng mga dredging, waterways. Sabi, inutusan daw si MVP Group tsaka RSA Group na gawin yung Oplan kontrabaha. Samantalang libo-libo daw ang heavy equipment ng DPWH na immobilize. So mukhang kulang yung libo-libong equipment. Mukhang hindi totoo. Sa amin, kasi sa amin nag-commit ang San Miguel Infrastructure Para sa inyo. Halos matatapos na ngayon yung mouth ng Zapote and Las Piñas River. Na hinukay. Dinredge na. Kitang-kita mo naman, may resibo, nandun At maganda ngayon ang flow ng tubig na... Kasi Zapote and Las Piñas River. So, ang outfall niya, Manila Bay. Kay RSA, hindi kay Vince Dizon? Actually, hindi lang naman Las Piñas Pati Parañaque River, Pasig River, Tulyahan, yung Pasig River and its tributaries, yan yata inaayos ngayon. Pati yung San Juan, etc. and everything. Yung Pero dapat continuous kung Jonat. Hindi, may pera kasi ang gobyerno naman dyan saan nila dinadala yung pera na yun? So dapat mag-focus ngayon kasi tag-ulan na naman. Balikan na, Ngayon, kung natapos na yung mga main river systems, yung tributaries,
pumunta na kayo sa mga estero at saka yung mga pumping creek. station. Creek. Pumping stations. Baka mamaya wala na namang crudo yung mga pumping stations. Yun ang ginagawang rason eh. Wala daw crudo yung pumping station, walang parts, etc. Eh, ganyan yun na tignan. Huwag na makialam lahat sa transportation. Ang pinag-uusapan ngayon, transportation, lahat sila pumupunta sa transportation maski hindi naman kasama. Basta 8:30. Mainit ang ulo. mainit na ulo ko. Siguro masakit na ang mata nito. Kailangan na operahan eh. 8:33 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ. Karambola. Meron na ba? Meron na? Meron ng acting secretary. Pero wala pa? Hindi, gagawa na. Kasi nagkakaproblema daw sa transition. Exciting po ngayon kasi Turnover. 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 Yun daw pinakamalaking beach party Mindanao. Lagi pong ginagawa yan sa yung Sarangani Bay Festival. Ang tawag dyan Sarbay Fest. Ay hindi raw po mangyayari ngayon. Dahil napakalaking tourist attraction yan. Alam ba yung Sarangani Bay? Napakaganda. Malaki, If you've been there, Ganda talaga po Sarangani. may in love kayo doon sa lugar na yun. Sarangani. So, may malaki dyan yung Sarbay Fest. Every year, number 1 tourist attraction yan. Doon, sa area na yan. Sa area na yan. Iba pa yung tuna festival doon. Ano? Iba Iba pa pa. yun. Hindi raw mangyayari. Austerity measure. Yung mga festival na ganyan, because of the energy crisis, siguro daw sisimplihan na lang. Sino ba magpopondo niyan, Kuya Conrad? Yung Jonathan? government ng Sarangani Province. provincial government. Kumbaga yung ati-atihan, nung panahon ni Sunshine Joe, popularized yan eh. Naging party place. Yang sinulog Lahat yan. During that sa time. Cebu, naging Marcos party Sr. place. Time. So, domestic tourism. Malakas. To the point, Moriones, lahat. yes, to the point, yung mascara. Mascara, Sa Tapos, to the point, na mga foreigners dumarating na. Parang naging Mardi Gras. Oo. Right. Para sa Brazil noong araw. No? Yung New New Orleans. New Orleans, right. Yung New Rio Orleans, naman, yung yun. Rio de Janeiro. Ganun po yung idea. Di, sa mambalita nito, medyo hindi po ganun kaano raw. Sayang ang revenues, ano? Oo. Hindi, tsaka pag nagkaroon ka ng puwang in any activity like that, baka matatabangan na yung mga sa susunod. Wala raw pong darating na mga celebrities, mga popular band, walang big stage setup. Sayang. Walang grand production. Governor Rogelio Pacquiao, sabi po, sa Jensen. The brother of former Senator Manny. Yes. Ano yan eh? Sayang. Yan kasi yung parang mas maganda pa raw sa Boracay yung White Sand yan eh. Sa Sarangani Bay. May area. Yung May area doon sa bayan ko saan ginagawa yan. In fact, nung araw, Kong Jonat, Kuya Conrad, may proposal dyan ng na maglagay ng parang naval base yata nung araw. Hindi, merong di ba? inayos ng Amerikano yung Airport yan airport. USAID yan USAID ang gumawa niya. Merong isang ang theory doon kasi, kakailanganin yung support from the Philippines. Nung panahon ng may political crisis sa Indonesia, Yes. the thinking was that baka mag-disintegrate. Okay. Ang tawag nila doon yung implosion. Implosion. Sumabog from within eh. Magkakagulo. So baka kailanganin ng mga Doon. logistic support. Yung area na yun. Pagkain, medicine, lahat. So ginawa yung Jensen. Pati yung port niya, napakaganda. Malakas. Talking about American money yun. yes. Gusto nila ng yung stability sa region.
At yun yung sana yung support. In the, 80s, 90s. Ganun. Talking about the Mindanao area, may proposal na ang US Armed Forces yata to put up a oil depot sa Davao City, which is ino-oppose ngayon ng local government yata. Strategic Para sa din. strategic. Parang Para sa military. military. Bakit naman nila? Pwede nga magamit natin yung pang-imbakan ng mga krudo. Di ba? Hindi, may- Sa akin, any infrastructure, welcome. Hindi, marami ng Kasi oil, nga, hindi nga kumikilos ang DPWH eh. marami ng oil depot kasi doon. They can put it some other Kuya Conrad, place. pero okay naman ang Ang EDSA. kalaban ng Phoenix siguro. Maraming oil depot doon. Hindi, military use naman eh. No, you can put it in some other Kung place. Jonat, Sasa Wharf, doon ang mga Kasi oil. may mga depot na doon eh. They can put it some other place. Within the Davao area rin. Malaki ang Davao area. Hindi, largest city, Kuya Conrad. Paano ba Kung paanda rin ng economy? Infra nga ang pinag-uusapan natin. Dapat infra eh. Immediate. Kung wala nangyayari. All kinds of infra. All kinds, ha? All Hindi kinds. lang roads and bridges, hindi lang ganun. Pati yung mga classrooms, farm to market road, transport, maraming ganun. Bakit ba tutumal-tumal? Ito po may bagong study ang PIDS. Talaga itong PIDS. So, Philippine Institute for Development PIDS, Studies. PIDS, Dahil daw po sa crisis na to, additional 3 million Filipinos mapupunta sa Unemployed. poverty. Poverty. Dahil daw sa crisis na to, 3 million ang kanilang easy estimate. Okay? 3 million, 3 million na poproblemahin ng bayan natin. Okay? Worst case scenario daw po kapag $140 per barrel ang langis, aabutin na yan sa 3.5 million. Ay, di na tayo abot doon. Hindi sa na ba tayo abot doon? 140 per barrel, wala na yan. Ang matindi rito kasi bumababa na yung poverty incidence natin eh. Oh, yes. Ngayon, madadagdagan na naman ng 3 million. Which means, kailangan talagang mag-ramp up ng mga pwedeng low-lying fruits na pwedeng Na work mga up projects. Projects, Oo. Ang matindi raw dito, sabi ng PIDS study, yung presyo ng pagkain. Yes. Inflation, Kasi daw po, ang mga mahihirap, mahigit sa almost 60% ng kanilang spendings ay napupunta sa pagkain. Yan. Okay? Si King of the Road, baka kailangang padala nitong study na to. May tinatawag silang bagong term na, paring Mark, paring Jonathan. Ang tawag po nila dyan, sa maghihirap na yan, the new poor. Hindi dating mahirap yan eh. Lumalaban nga ng parehas and everything. Yes, Oo. Nakikipagbakbakan yan. Kung Ngayon, ano man ano? haba. Ngayon, Ngayon, ano na poor sila? na sila. So, saan tayo dadamputin? Parang, sabi ng IMF, may sinasabi yung IMF, pare. Ayun na, lumabas na. Ay, sobra daw, ang laki ng tama sa atin ito. Among the ASEAN countries, okay, ang Pilipinas po, pinakamalaking tama sa atin. Kasi nandun na tayo sa gitna eh. Maayos na tayo. Nag-IMF World Bank briefing, okay, kaya nandun sila di ba? Sa US, Sa Washington, US. Washington, sila. IMF. Central Bank Governor, Department of Finance, Secretary. Hindi ba related ang VAT dyan? Wala pa. Hindi pwedeng bawasan. Wala pa. Hindi nila pa nakikilaman yan eh. Yung economic outlook eh. Isipin mo, dati ang forecast 5.6% growth. Ngayon nasa 4% na lang. Ngayon 4, tama. Laking bagay nun. Pare. Kaya tama yung 3 million na maghihirap. Actually, yung worldwide naman eh. Worldwide naman. Yung 5.6% na yan, na outlook na yan, mababa pa nga yan. Mababa na nga, We're supposed to between work 6 and 7 Yung tayo. outlook, 7-8 pa nga eh. So, Continuing. ako consistent po. According to the survey ng WR Numero Research. I don't know if you trust this. Pero sabi po nila, ang dami. sabi nila 63% ng Pilipino ang kanilang main concern ngayon ay livelihood and jobs, kumbaga kumita.
Oh, it's always been the case. Yung Survival, kumita ano? at jobs. Nag-triple daw yan from 23% to 63%. Yan ang main concern ngayon. Nagsalita din po ang PCCI. Talaga raw pong delikado yung mga alanganing business magsasara. Philippine Chamber of Commerce. Kasi marami, nationwide dyan Yes. Maraming mga members May mga doon chapter yan, kada city. na medium scale. Yes. So may feedback mechanism sila, no? So, ano mangyayari po dyan? Nagsara yan. Mga Maraming negosyo. mawala ng trabaho. Unemployment. Maliit ka na, sinasabi mo nga, karinderya, tinalo na ng mga ball. Tama. Kinain na, no? Kung walang pambili yung mga driver, yan ang main nila market nila Ang hirap. Nagtitipid yung driver, magbabaon na lang, or di na sa karinderya kakain. Magsasara yung karinderya na yun. Oh, ang tanong dapat dyan sa PCCI, so ano ngayon, ano na rin kayo? Statisticians? Gumawa kayo ng trabaho. Hindi, humihingi daw ng tax relief. Palagi kayo humingi ng tax relief. What have you been doing all these years? In terms of Anong actual, contribution nyo? Anong contribution nyo? Puro angal kayo. Puro Relief measure daw po ay tax relief. What tax relief? Alam mo, kaya nga ang Bawasan yung tax sa fuel, ganun. Hindi, kaya nga suggestion nga natin kay Commissioner Mendoza ng BIR. Ilabas lahat yung mga taxes na binabayaran na aside from VAT. Kasi lahat tayo bumabayad ng VAT. Ano ba yung mga binabayaran at sino-sino yung mga nabigyan ng exemptions? Sino-sino yung mga kumikita pa sa VAT? Sino-sino yung mga Kinokolekta sa Oo. atin, pero hindi nire-remit sa BIR. Yung mga ganon. Dapat lumabas silang ganyan. Ay, nako, ang mga notorious po dyan, mga eating, Ha? mga food stop, yung mga eating restaurants. Restaurants. Well, iba-ibang klase. Notorious yan dyan. Kukoleksyonin yung VAT, hindi na maire-remit sa BIR. Dapat yung kinakasuhan di ba? Yung mga non-remittance ng kanilang mga VAT. So, ang priority daw, productivity. Naku po, sa mga generic na. Para kayo cabinet member na. Hindi lang Dapat kayo ang... PCCI ba to? PCCI. Hindi lang sila parang cabinet member, statistician na rin sila. Ayan. At saka vlogger. Hindi Mga naman vlogger sila na to PIDS, eh. di ba? Mga vlogger na rin Iba to, naman mga ito eh. Ang daming mga... Gamitin na raw yung Malampaya funds. Tingnan mo kung ano-ano mga... How are you supposed to work that out? Yun ang tanong. At saka saan mo gagamitin? What? What is your program? Meron ba kayong suggestion? Saka What may mga... solutions are you working? Kailangan kasi para di mga politiko to, you must understand, parin Jonat, yung PCCI, yung mga members niyan, kailangan mo ring i-please. You have to, para ka rin nanliligaw dyan, politiko ka rin dyan Kasi binoboto yung mga yan. Hindi lang yun. Ngayon, kung wala kayong production, mga unhappy membership Hindi lang yan. May ano Ay, yan. mga officers, may monthly dues yan. Membership. May membership dues yan. So may pera to? May pera yan. So, kaya sila lumalabas na ganyan because they have to show na may ginagawa sila. Ayan. Mema. May sabi. Dapat mema sabi. At this time of crisis, kailangan magilas, tawag doon. Boy gigil ba? Dapat boy gigil ka. Ang sabi po naman ng DSWD, mga middle class din ay eligible din for cash relief. Sabi lang nila yon. Sabi lang. Ngayon, kung mangyayari yan, alam ba natin, sino middle class? Ang pinakamahirap sa middle class ngayon, yung transportation and logistics. Totoo yan. Yung prices. Pero parang may statement si Secretary Garin na halos parang nire-regulate na nila ngayon. Sila na mag-a-announce ng increase. They've been announcing it anyway. Sila yan. Pero hindi ka na daw pwede because of the powers given to the agency and the president. Ang sinasabi nila, sila ang mag-a-announce at yung mga sosobra doon
sa presyong i-announce nila, parang... Alam mo, Kong, Jonat, Mark, through your experience, Kong Jonat, Parang, Conrad, bago sila magsalita tungkol sa announcement, etc., ipaliwanag muna nila yung sitwasyon kung paano nila nakukuha yung mga figures nila. Kasi importante yun eh. Ang mga tao sila ang dapat nagsasabi, ito yan, ito... Ang basis nila, Kong Jonat, Sinabi na nga Kuya sila Conrad. na magseset eh. Means of plots. Kumbaga, nagbabagong buhay na to, pare. Kumbaga sa kriminal. Bagong puri. Oo, nagbabagong buhay na. Kaya, tapos gusto mo pa balikan yung mga dating kasalanan. Okay lang, magbagong buhay kayo. Bugbog na. Ano yung framework ninyo? Ano yan? Paano maseset ang prices? Yun ang sinasabi niya. Yung price setting Kayo nga ninyo- magseset eh. Deregulated Malay ba namin kung gagamitin nyo rin yung gimmick. Yung dati ng- ninyo. Paano yun? Yari din kami. Meron na nga mga finance guys It's na about, sinundan na yung linya ng karambola at sinasabi, sino ba talaga tumitiba rito? Meron na silang Meron tumitiba. may findings na sila. Anyway, Kuya Conrad, Kong Jonat, I attended the lead hearing sa Congress. So, yung sinasabi mong GPS, wala na. Hindi na. Tinanggal na. Kalokohan yun eh. 500 pesos per month ang rental, ano? Hindi, tsaka ito yan. Oo. Pagpalagay na natin tinuloy niya. Oo. GPS. Ano nga yung mangyayari? Willing kami mga driver. 500, Oo. okay lang sa amin a month. Ang Yes. laki na makukuha ko eh. 100 per kilometer na minamaneho ko. Okay. So, meron ka ilang libong kotse Ikot ng na ikot. may GPS. Ikot ng ikot. Sinong personnel mo sa DOTR Monitor. na titingnin yan? May Para hilo ka. malaman mo kung do you have enough personnel? Napaka-stupid no idea eh. So, lumabas, naglagay na sila ng tao. Point to point na lang yung mga tao nila, di ba? Yung magbibigay ng voucher, lahat, pati sa gasoline station, di ba? At ilang ruta lang niya magagawa nyo wala yan. yun. So magkakaroon niya ng class. Class na registration. So, analysis paralysis. Wala, hindi. At saka by the way, Ngayon naman, si Recto nagsasalita. ES, oo. by the way, kanina, paring Conrad, Kong Mark, nalaman ko na lang, ito palang mga TNBS, TNCs na ito, pag na-register ka, bibigyan ka ng Certificate of Public Conveyance. Halimbawa, kasi yung TNC, kailangan ikaw ang may kotse, di ba? Kailangan ikaw ang may kotse, ikaw ang partner nung app. Yung nag-app, di ba? At yan, yung kotse ka, may driver. Either ikaw o may driver ka doon sa kotse mo. Yun ang registered doon sa platform nila. Yung platform, yung app platform. Ngayon, pwede pala, ito hindi na kayo nagkagulo eh. Hindi na monitor pala ito ng LTFRB. Kasi ang nandoon na sa platform nila, yung kotse na yan at saka yung driver na ito. Pero yung driver na ito, pwede pala magkuha ng mga iba't ibang driver para doon sa kotse na yun. Okay. Kaya nagkagulo, di ba? Yung So yung mga ibang driver humingi rin, pero hindi sila registered. Sa TNB. Ayun. Anong klase kalokohan yun? Kung Jonat, Kuya Conrad, hindi LTFRB DICT, nagulat din ako. Dahil app ang ginagamit daw nila. Ay, hindi Nandun nga sa hearing sa Congress lumabas yun. Hindi, I was surprised. Hindi daw under DOTR yun. DICT. Wala, itong DOTR na ito, mag-usap nga kayo kasi ang nagre-register, ang nagbibigay Sa ng ayuda pa lang yan ang issue. ang nagre-register ng Certificate of Public Conveyance, LTFRB, hindi pwedeng i-register yan ng kasi DICT. pilot program nga ito eh. Pilot Yan yung program. ayuda na Hindi pa. 5,000. Hindi pa ito. Ang yan yung ayuda, kaya nabuking, Nagkagulo. kaya nabuking Nagkagulo-gulo. sila eh. Kasi, pwede pa na magkaroon ka ng 10 driver sa isang kotse. Oo. Sideline. So lahat yun may ayuda. Dapat mayroon. Wala sila sa listahan. So ito lang ang may ayuda. Ito may ayuda. Patay. So yun yung mga Ayuda pa lang yan. So yun yung mga Paano nagrereklamo. yung sa subsidy sa fuel? Yun na nga, Paano yan? Iba pa yun. yan hindi nila. Sabi mga driver nakikita. May driver na hindi kikita. Ganon. Number 1 yun. Number 2, kalokohan yan. Ginawa nila na hindi nila inayos yung provisions. Ang daming gaps pala doon sa registration process at pagbibigay ng CPC
diyan sa mga TNBS at saka motorcycle taxi. Ikaw naman, parang, you must understand, they are under pressure They've been under to pressure. do something. Kasi, magdadalawang buwan na wala silang ginagawa. They've been Kaya kailangan, alam mo itong provision. kailangan madaliin nila yan. Alam mo itong this is a Mark, paring kontra. Ano to This is an experimental program. It has been an experimental program for 10 years. Yang matagal na motorcycle. yan. Hindi, yung dalawa. Pati Wala yung, pa silang final TNBS, guidelines. yung kotse. Wala pa. Hindi pa legal Hindi, yung mga... yung kotse ano, naman, monopolized ng Grab eh. Grab at saka InDrive. Pero, whether it is monopolized or not, para 10 years, meron ka bang ganun? Na provisional. Not 10 years. Bumabiyahe. Meron. oo. Bumabya. Ito. Ito, yan. Eh, ganun din sa power eh. Ang 30 years Actually, na provision. hindi pa lumulusot sa Committee on Transportation hanggang ngayon yung ano eh. Wala. Oh, eh, bakit tumatakbo? Pero tumatakbo Provisional, sila. provisional authority Provisional siguro. authority. Oo. Sabi po ni Recto, yan daw fuel subsidies, LGU sa mag-i-implement. At saka yung 20% fare discounts. Ayun, ipinasa na sa LGU. Hindi na kaya. Kasi sabi nila, nung Wednesday, April 15, magsisimula na. Ay, hindi nila DOTR. kaya. Any guidelines, wala pa pala. DOTR. Sabi ni Boca, Bigor. Bigor. Sabi ni, wala pang guidelines eh. Actually, We are finalizing the sa guidelines. Congress, hindi rin masagot yung mga tanong ng kasama. Ay, hindi ba? Hindi nila masasagot. Yan pong fuel subsidy, may discount ang mga public utility vehicles. Okay? Kapalit noon, bibigyan ng discount ang mga pasahero. Oo. Okay? Tapos, ito yung LTFRB, yung programa naman ng DOTR, yung sinasabi natin, yung isa-subsidize sila bawat kilometro Ito yan. ng off hours. Yung walang laman yung sasakyan mo, tumakbo ka pa rin at babayaran ka ng gobyerno. Oo. 100 pesos per kilometer. Mas, kumaga, tutubo ka pa kasi ang gasolina mo, hindi na maaabuti ng 100 pesos per kilometer. kilometer. eh. Per Oo. kilometer. oo. So in other words, yung programa ng DOTR na yon, you're encouraging these public utility vehicles to waste fuel. Yes. Iikot Wala ka. kang laman, kailangan mo umandar para makuha mo yung 100 100 pesos pesos. from the government. Di ba Pollution stupid yun? Right! Pollution pa. Ngayon, yung sinasabi ni ES, okay, mas maayos yun, mas maganda sanang LGU daw. LGU. Pero, nasaan ang guidelines yan? Alam ba ng LGU anong gagawin? Anong gagawin 9:01 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Yan! Best jingle, oh. Mabuti pa tong PAL. By November daw po, meron na sila non-stop flight Manila-Chicago. Chicago. Well, yung mga taga-Chicago, kung tawagin nila Chicago, Chicago, hindi eh, naman no? Chicago. Because it's an Indian derived from Native American language. Kaya Chicago. May Pero bataan, yung- may bataan bridge dyan. yung mga ate, Chicago, kung sabihin. Chicago. Chicago. Pero sobrang lamig. Sobrang lamig Ah. Chicago. Kasama daw po yan dun sa Honolulu, LA, San Francisco, Seattle, New York, Guam, Saipan. US talaga. Congratulations, Pal. Maganda yan. Kasi marami pong Pilipino dyan. Doon pa lang sa mga Pilipino, Ice na tayo. ulam na. Sa Midwest. Midwest area. lahat sa Chicago. oh, Tsaka marami, hub yan eh. right. Yung O'Hare. O'Hare, oh. Lahat, kumbaga po, yung mga nasa paligid niya, diyan nagpupunta lahat at lilipad ng international. Alam mo, sa sobrang traffic ng Chicago O'Hare nung araw, kung Jonat, Kuya Conrad,
pag medyo lumagpas ka lang doon sa linya ng eroplano na Aha. pag na-penalty ka, ikot ka na. Ikot ka na. Oo. Sobrang Another taas. 30 minutes ka na naman. So, ganun ka-busy yung airport na yan. Dapat ganun, may ang disiplina. Chicago kasi, nandyan yung mga doktor, nurses, nating mga kababayan kasi... Yung mga ganyan na move, makakatulong yan sa Yes. economy. Oo. Actually, pero yung po mga ride-hailing, hindi nakakatulong yun. Ride hailing. yung Kasi nang iisa eh. Nag-iisa talaga sila. Super. Ha? Nawas kanya-kanya sila release ngayon. Kaya pala yung abogado yung pinadala sa Kongreso eh. Sumasagot Dapat, sa amin eh. dapat obligahin nyo sila na papuntahin dyan yung... Ano yung sila daw ang bahala kung sino bibigyan ng ayuda? Oo. Sila ba? Sila. Bakit sila? Yung list Kaya sa nga, kanila Bakit manggagaling. pumapayag si Bokal? Yun na nga sinasabi ko. Ba't kayo pumapayag sa ganyan? Kaya sila binabanatan eh. Baka naman malaking konsiderasyon. Maari. Malaking konsiderasyon. Nawala na Kaya yung... kumbaga sa sila lagi silang payag na lamang. Nung huling hearing, Sa di mga- na umatin yung mga... Yung Grab binabanggit na ko. yan, ang tagal-tagal na monopoly yan. Tagal na yan. Yung Pero foreigner ang may-ari niyan. Matagal Bino na. mo foreigner ang Singapore. naghaharing uri dito sa atin. Yan ang- Sino mga inaapi? Yung mga kababayan natin driver, kung kumaltas daw yan. ng mga Commission percent doon sa commission. commission. Pati brief nila na isasanla. Yun na nga yung World Kasi Cup. tatanggalin ka eh. Oo. Up lang ang Without- puhunan doon. Without anything. Kahit basta sinabi nila, tanggal ka na. Wala ka. Wala Hindi, akong magagawa. you cannot access the app. You cannot access the app. Ganun. Gaganon. Biblock ka nila, no? Bla-bla. Bakit hindi balikan? At to think, sabi mo nga, provisional lang yung... Provisional lang yan. Experimental supposed to be yan eh. Kaya sinasabi natin, Galing natin kung this gano'n. is a very classic case of the regulator being the regulated. Yeah. Yan ang sinasabi natin pala. Or regulatory capture. Oo, yun na yan, Yun na yan. yun. Regulatory capture. So, may magagawa ba Department of Energy? Department of Transport? Yes. Sa mga problema na yan. Yeah, of Ang Department of Energy, talagang tahasan ng magiging spokesman ng mga oil companies. Open. Sila na raw ang magseset ng prices. Based on what? What is your... On what the oil companies said? Means of floods down of Singapore. Sabi nila, MAPS. Pakita nila. Dati nang sinasabi yung MAPS, Minoplots. MAPS. Pakita nila yan. Wala namang dati ng Minoplots. Tsaka bakit weekly? Parang Jonat, ako nagtataka ako eh. Bakit weekly nga? Ang Ang set ng price. Set up ng price. Setup ng price. Samantalang Araw-araw gumagalaw. variable, pricing di ba? Bakit kailangan Hindi weekly? naman siya... Nasimulan to, panahon ni GMA. okay. During that time. 2008 ata. And that was because of the crisis brought about by the financial meltdown in the US. Sumipa na 140 yung dollars per barrel ang oil noon, 145. Yan ang ginagamit ngayon na basis eh. Kasi yun yung record. $145 per barrel at that time. Kasi may crisis. Kaya sinabi ni GMA, para hindi magulo, every Tuesday, a set ng prices ng oil, ng fuel price. Ang ginawa, naging customary na yon. At yung pag-set na yon, nagmi-meeting ang mga oil companies. Hindi ba kartel yan? Kailangan yung pagmitingan ng mga presyo nyo? Like cartel lang. Oh, Like cartel. hindi sabi cartel. nga ni DepDep, Secretary, acting like cartel-like. Cartel-like. Sabi nga nila, if it If it walks like a the duck, cartel, talks like a cartel, quacks like a cartel, it is a cartel. It is definitely a Taga cartel. muna tayo, report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Kanselasyon ng pasaporte ni Saldico. Malaking dahilan, kaya ito daw ay nadakip ayon sa Malacanang. Kamin! Gilbert!
Naniniwala ang Malacanang na malaking bagay ang naging kanselasyon ng pasaporte ni dating Congressman Saldico sa kanyang pagkakaaresto. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa sandali kasing cancelled na ang pasaporte ng isang individual ay lumiliit ang kanilang tsansang makapag-ikot-ikot pa sa iba't ibang panig ng mundo. Nitong nakarang December 2025 ay matatandang nag-anunsyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa kanselasyon ng pasaporte ni Ko kasabay ng direktiba sa DFA at National Police na makipag-ugnayan sa mga embahada ng Pilipinas upang matiyak na hindi na ito magagamit at mabilis na matunton ang lokasyon nito. Naniniwala din po si Castro na ang pagkakahuli kay Ko ay gawa rin ng nasa itaas sa pagsasabing God works in mysterious ways at sadyang darating anyang panahon na hindi makakalusot sa batas ang mga taong dapat na humarap sa kanilang pananagutan. Tiniyak din po ng opisyal ng PCO na magbibigay sila ng update tungkol sa pagkakahuli kay Ko sa ibayong dagat. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tayo dyan. Balik tayo, Karambola. Maraming salamat, Gilbert. Ayan. Akala ko bang ayaw pa uwiin si Saldico dahil baka magsalita na magsalita. Ay, iba Ito na na. ngayon. Ito na. Ito na yun. So mali yung balita. Yung Lumalabas na propaganda pala yon. Oo. Ayaw pa uwiin ni This will Marcos. disprove their allegations. Oo. Parang ganun ba? Oh, yes. Oo, Oo. ito na yun. Lumalabas ba na talagang propaganda lang yun? Parang yung may sakit, nagbubuhat tuloy na. Nagbuhat tuloy ng 25 kilos, ano? Mabigat yan, ha? Oo. Ako hindi ko kaya yun. 25 kilos? Hindi ko kaya, 25. Oo, 25, Yung oo. 50 kilos na maleta na punong-puno ng cash, kakayanin ko kahit anong mangyari. Pero Hindi yung ba? 25 kilos na. 50 kilos, Baka bumigay puro ang likod cash mo. yun eh. Baka bumigay. Kakayanin natin Oo. yun. Basta mag-bend ka lang ng Pero mismo. yung 25 Oo. na bigas. Pero hindi. Gago nga yung mga iba. Hindi si Sinasabi na. BBM kasi nagwo-workout naman Oo. talaga yan. Maganda. Maganda ang ano niya. Tsaka, Hindi, may mga loko nga. Wala naman laman yun eh. Ay, sabi ko, kitang-kitang may laman eh. Ano ba? katabi si Mayor Isko eh. Kung wala mo alam po yun, pag inangat niyo, hahanginin. Oo, kayo naman eh. Malulukot yung sako. Hahanginin niya. Anak ng wete. O bulak lang ang Ay, nako, kayo talaga. Oh. Jimmy Wala na, hindi na pinapatulan Wala niya. na. Wala na. Oo. Aha. Sagutin nyo na lang yung mga dapat sagutin, di ba? Oo. Accountability ang dapat talaga ngayon. Accountability. Oo. Under the law raw, may karapatan ang Energy Secretary Sharon Garin na mag-take over in times of national emergency. Ba't ngayon nyo lang ginagawa? Kasama sa batas yan. February Oo. pa lang, nag-declare na ng presidente na national emergency. Dapat tinake over nyo na. Oo. Ay, ngayon, gulo-gulo. Hindi nyo naiintindihan. Punot dulo ng pricing. Oo. Meron na ba nakapagpaliwanag ng pricing? From your side. From your side? Wala. Kasi may nagpapaliwanag dito, magaganda yung paliwanag nila. Yung nagpapaliwanag? Hmm. Hindi, Hindi, oil, yung mga management. yung mga listeners natin, meron sila. Si Tony Mongcopa. Oo, ang ganda ng paliwanag ni Tony. Ang paliwanag ni Tony, dinadaya tayo nito mga ito. Pero ang problema kasi, parang yung premium umaabot daw ng 40 to 50% eh. So, paano natin, anong control natin dun sa premium? Saan ng mga, nanggaling Saan yun? nanggaling yun? Saan nanggaling yung 40%? Kaya diba? kaya nga nasa batas, take over ang DOE para maiwasan yung mga ganyan na pagsasamantala. Saka malalaman mo na kung ano yung kakontrata mo, di ba? Ngayon, ang hinuhuli, hindi yung mga executive ng mga oil companies, yung mga budigero. Budigero. Yung mga nagano. Sampura po, arestado. sa Fuel pilfering. Nakita mo na. Budigero Sampo, yan. arestado. Pilfering. Yan ba yung mga- malalaman pilferage? Yung ba yung mga paihi? Yung mga paihi? Oh, yes, yes. Sa mga ano? Hindi eh. Saan ninanakaw yan? Yung filtering? 20 drums filled with diesel
Nilagay sa mga sasakyan siguro yan. Nasa motorized bangka. Ayan na. Paano mo nalaman pilfering yun? Kung yung negosyo niya yun. Oh. Bebenta siya sa mga rural, sa liblib na fishing village. At ilalagay niya sa drum. Saan lugar yan, Kuya Conrad? Sa Surigao del Norte. Ibig sabihin, pag Surigao, siguro may mga May coastal area. coastal area. Ano, pwede lang ba magnegosyo ng ganun? Yung may mga tanker, mayayaman. Paano malarating ng tanker yung mga fishing village na isolated, na remote? Kaya nga nagbabangka. Eto mga to, ang Nagbabangka. nagsusupply Sila noon. Babangka. Babangka. O tapos siya na-arrestuhin ng pulis. Dapat yung smuggler ang arresto. Arrestuhin niyo po yung oil companies. Oo. Huwag naman yan. Hindi ba? Ito pa isang malungkot. Merong LPG, napakamahal ng LPG. Ngayon, oo. Nagkasunog yan. May dalawang namatay, may sumabog na LPG tank. Kasi nagre-refilling sila sa subdivision sa bahay. Ay, bawal. Bawal talaga yun. Yan. Sa Cavite po yan, Bawal. Dasmariñas. Kinamyaw-yaw. Ha? Kinamyaw-yaw. Dasmariñas, Cavite. Das Marinas Baka kalmutin ka nun, no? Masayang-masaya na ngayon yun, no? Patay, dalawa. Dalawa, patay. Oo. Nasa subdivision, nasa bahay, pwede ba mag-refilling doon? Ba't pinayagan yun? Bawal yan. May Bawal ordinansa yan. yan, no? May ordinansa at saka yung Ayan, kaya batas, oh. kikilos kapag may namatay na. Ayun. At doon daw sa strike, marami pong hindi makasakay. Kahapon daw, maraming hindi nakasakay. Yung Kaya jeepney. hindi na kaya magyabang ng MMDA. Jeepney Na baliwala naman daw yung strike. Wala sila ngayon. Wala solusyon. Wala sila solusyon. Wala salita rin. Wala rin salita. Totoo. Pero napansin ko talaga walang masyadong bumabiyahe. Wala. Wala talaga. Nung pumupunta ako dito sa IZ, siguro mga 1 hour and a half. Ngayon mga 50 minutes lang dito na ako, 45. Oo. Minalas din naman, wala nang masakyan, mga tao, or bihira, yung LRT1 tumigil pa. Ayan. Nagkaroon ng glitch. Doon sa sukat, yung extension, no? Sabi po Sa yan inyo, ng sa inyo. Sa amin, no? Doon Light sa Rail Parañaque. Manila Corp. Ayan. May Na- penalty ba to pag nangyari yan? Dapat. So, ginawa daw po ng DOTR, naglabas ng mga bus na libreng sakay para daw doon sa mga affected na stations. Mabuti pa pala ang LRT. Maglalabas kayo ng bus. Ha? DOTR? LRT, oh. Pag may LRT ang may problema, maglalabas kayo ng bus. Doon sa Commonwealth, wala masakyan ng mga tao, hindi kayo naglabas ng bus. Ito si Denny. Ano ba yan? Ang LRT ba talagang pinaka-importante sa inyo? LRT1? Actually, Como ba yan? Ang may-ari niya, Ayala at saka MVP Group. O yung concessionaire, oh. At saka Macquarie. LRMC. Ganun ba yun? Oo. Ito si Denny Loco to. Ah. Sabi ba naman, sino ang pinapatamaan yung DOTR secretary? Sino daw ba talaga DOTR secretary? Uy, you have a point there, ah. Ikaw, Denny. Si Giovanni Lopez, overacting Banoy. secretary. Sec Banoy, oh. Sino daw ba pinapatamaan natin na DOTR secretary? Acting, ano ba yan? Parang overacting. Acting Ikaw, secretary. Denny. Dami mong naman. mga ano, ha? Sana matapos nila yung mass transportation system natin. Ay, wala yun. Mass transport, oh. Panaginip Panaginip na pa naman. yun. Ito nga, itong ayuda hindi maayos to. Oo nga, yun pa. Yun daw pong angkas, magbabawas ng komisyon. Yan. Yan yung sinasabi Yan yung ko. pinamis kinakong. Sinasabi mo, promise sa'yo. Oh, pinost ni So, Kong Brian Brian- po. Sunog, oh. PR hindi- lang to. Oh, PR oh. lang. Yan ba yung sinasabi mo? Oh, Angkas ba binayaran yun? siya. Oh, lahat. Lahat oh, sila nag-promise, angkas. nag-promise. pare. Nag-promise. Pati angkas? Angkat ng komisyon, oh. Kakat daw sila ng Pero hindi totoo. Wala. Hindi. Mukhang press release. Sila naglagay ng guidelines kung paano babawasan yung komisyon, oh. Kakaiba tong angkas. Ah. Nag-press release eh. Oh. Yung sinasabi mo doon sa hearing, di ba? Oo. Hindi na nag-press release. Oh. Kasi parang nahiya sila, hindi naman mangyayari yan. Mag-press release pa So, tayo. ang angkas- angkas, nag-press release. Ano sinasabi nila, Kuya Mark? Yun na nga. Magbabawas daw sila. Chief Executive, CEO.
George Royeca. 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 Ah, 5% doon sa komisyon. we will lower our commission for all of our bikers from 20% down to 18%. Yeah. Press release. Press release. Press release. Oh. Press release. Pero may catch yan, Kuya Conrad. Ano? Sila magdidesisyon eh. Sila magde-decide yung, for Kung sino- example, yung peak hours, Yes, yung yung mga off-peak. ganon. Meron silang ganon. Kasi baka daw walang bumiyahe. Kung ano scheme. Scheme. Ang sinasabi namin dyan, bakit hindi na lang lahat, di ba? Oh. Sila rin ano yun. yan? Bilis ng slide of hands na naman yan. Magikero eh. Magic. Wala pa na ipalusot talaga. Oh. Sa ganitong panahon. Yung mga magic, wag na muna kaya. Oo. Ha? Maawa kayo naman kayo. magpapasa ng wala sa lugar. Maawa naman kayo. Maawa kayo. Kaya po sinasabi, yan daw mga cabinet members, naglaglagan ng kanilang mga trust ratings. Ang satisfaction and cabinet ng cabinet members, satisfaction and trust ratings, laglagan daw po lahat, sabi ng Tangere. Oo. Tangere. Tangere. Oo. Tangere Ano na. lang? From what to what? Tangere. Yung mga, ang laki po ng mga binagsak Oo. na mga trust rating ng cabinet. Parang mga senators din. Oo, lahat. Lahat. Mga strong performers daw po ay Sunny Angara. Nako. Highest in trust and satisfaction. Education, ano? Oo. Sector. Mukhang ayoko maniwala Paano doon sa nangyari survey. yun? Paano Sa umpisa nangyari? pa lang mukhang ano na eh. Ito po, wala Sino pa? pa ni Sino pa? isang classroom na naitatayo. Anong ginawa ng DepEd? Nagkaroon daw ng MOA LGUs. with DPWH. DP, DPWH. Oh. Pare, kaya niyo yun? Ang hirap atang gumawa ng Memorandum of Agreement. Okay. With DPWH. Kailangan pa ba to? Pareho naman kayong government agency. Kailangan nyo mag-agree. Hindi ba trabaho nyo di ba trabaho nyo natural? Sa ano nyo na magtulungan kayo? Kailangan nyo pa ng MOA? Ano yung MOA? Para may masisi pagdating ng araw pag hindi nagawa. Yan ang ibig sabihin ng MOA. Fast track daw po ang mga classrooms. Ilang classrooms? Hindi pa alam pero mukhang Wala. ang target nila 4,000 classrooms. Magkano budget nila, John? At 40 billion for new classrooms? New For new classrooms. For new class. So 4,000 ang target. 4,000. Sa 1 million per classroom. Magkano lang yun? Sa 4,000, 4 billion? 4 billion. Wala pa. Wala pang 10%. 400 million? Parang ganun. Wala pang 10% ng 4 billion. Parang Wala. gano'n. Wala. Wala Nothing. pa. 40 billion. 10% lang. So, para saan yung MOA na yun? Meron din daw gagawin ng DepEd, AI, para sa 1 billion peso library hubs. Yeah. Puro plano lang. Plano, ha? Ito, 4,000 classrooms built by September. Ayan. Sabi po yan ng yung pinakamamahal ni Pare Winner na Public Works Secretary Vince Dizon. 4,000 daw. Dami, no? Pero kailangan gawin niya kasi 100 plus thousand ang kailangan eh. parang yung sa housing dati, 6 million, di ba? Wala nangyari. Si Bak ang aabutin pag hindi nagawa yan. Mawawalan daw po ng backlog kasi dahil sa team up ng DepEd, DPWH. Yan naman ang press release. So magaling pareho ang leader dun sa dalawang kagawaran na yan, di ba? Yan ang kanilang press release. Mukhang Nagtatrabaho. nagtatrabaho. Oo. Tatrabaho. Kaya doon sa survey, number 1 si Angara. Yung pala ang kwento doon. So, minsan yung mga survey, kalokohan din eh. Sino susunod? Yan. Parang Ito, alam ko na. Rex Gatchalian. Ayun, masipag talaga yun, masipag. DPW. May Hindi, katwiran. DSWD. DSWD. Yeah, Rex. May katwiran siguro yan. Proactive naman yan. Dating mayor. Although marami pa rin mga kailangan gawin eh. Kasi yung pong ayuda, parang napako na yung listahan eh. Listahan, Hindi na, walang natanggal, walang nadagdagan, walang.
ang dami po nag-a-apply ng ayuda dahil maraming nahihirapan at mukhang sarado ang pinto. Yan ang reklamo kay Rex Gatchalian. Hindi, I think ang pinaka dyan is automation talaga eh. Oo. That's the answer. QR Digital. code. Oo. Maski yung subsidy sa fuel, Sa Right, lahat. oo. puro kalokohan yung iniisip ng LTFRB, QR code lang, ng oo. ano, yung pong coupon digital, meron ka cellphone, padadalang ka ng gobyerno ng coupon. Punta ka sa gas station, gamitin mo, pick upin ng Scan lang, gas ano? station. Oh, scanner lang kailangan. Oo. Ang gas station ngayon, kukubrahin sa gobyerno. Simple. Oo. Hindi mo kailangan maraming personnel. Yung administrative cost Right. Oo. nung subsidy na yun, yun po ang dapat iwasan eh. Kasi ma- baka mas ang laki mahal nun. pa yun Ang kaysa laki doon sa ng subsidy. administrative cost. Parang yan yung mga dati nung COVID, mga magre-remit ka sa bayan, no? Mga Lubilier, Palawan. oo. Ako, pipila ka pa ng digital lang ngayon eh. Actually, hindi na ginagawa sa ayuda pa rin yan eh. Yung mga Palawan, di ba? Oh, pero, kasi may ano yun, may bayad yun. I think, 20 pesos lang naman eh. oh, Bawat transaction. O, ilang million transaction yan. tsaka yung mga nag-aayuda, pamasahin nila yun eh. Oo nga. Oh, malaking bagay yun eh. Oh, babawasan mo. I think, I'm not sure kung 20 or 80 pesos na Ba't ngayon. hindi nila magawa yung ginawa sa toll? Di ba may discount ang toll? Ang ganito yung nangyari sa toll eh. Yung LTFRB, nagbigay ng listahan sa toll companies. So meron silang listahan na sino mga truck, number, plate number, lahat ganon. So ginawa ng in-automate nila. Madali kasi may RFID Yes, so, sila ngayon. may update Automatic sila. na lumalabas yun. Pag ganitong RFID, so, kinumpare nila doon sa listahan ng LTFRB, automatic meron discount. Tsaka So, pagdaan mo doon sa toll, wala nang question, may RFID ka, discounted ka na agad. right, oh. Di ang bilis. Wala man lang cost ng Wala. administrative cost. Hindi ba? Bakit hindi pwedeng gawin yan doon sa fuel? Pwede nang gawin yung... Ang pinaka-cost lang nito, ang tatamaan yung mga toll companies. Sila sasagot nung... Napakasimple eh. Kasi, Simple. ako nga, buntag, Skyway, Oh. or Cavitex, may app ka. May notification ka eh, na Oh. dumaan ka ng gantong oras, Yes. binawasan ka na. Kompleto ka nun. Ganun lang kasimple yun. Kompleto ka nun. Kompleto Digital eh. Ano, may message ka lang nila eh. Ba't hindi notification. pwedeng gawin yan doon sa ayuda? O ngayon, ang pangatlo, pare na secretary na, gugustuhan mo to, pare Jonat. Public Works Secretary Vince Dizon. Dapat nga number one eh. Ha? Dapat Number one? number one. Number one sa press release. Hindi number one sa Popularity? Sa Tangiere. Satisfaction and trust. Satisfaction. In fairness ha, mukhang yung EDSA. Wala na nangyayaring... Hindi, yung naman yun. EDSA lang naman sinasabi ko. Mukhang yung Gumana EDSA. ko kahapon, paring Mark. Oo. Ay, grabe, ang tagtag. Ay, hindi pa kompleto. Between Buendia and Guadalupe southbound. Southbound pa uwi. Oh. Pero may doon. May notice naman. Rough roads. Rough roads. Caution, oh. rough roads. Hindi pa tapos yung overlay. Oh. Dito konti na lang papuntang north. Siguro certain portion lang dito sa may Guadalupe nga area. Oh, malapit sa Guadalupe. Yung EDSA pa lang yan. EDSA pa lang. Oh. Magkano kaya yung gagasa? Billion na Hindi, mga pero budget sinasabi niya. nila, 17 billion dapat ang budget dyan na ano lang, napababa nila sa, I think, 5 or 7. Really? Oh, yes. Oo. Meron Ang pangapat po, Hindi, dapat i-check nga nila yan eh. eto, payag ako rito, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. There. Sec Conrad, Panglima, Science Technology, si Renato Solidum. Solidum. Oh, Solidum. Ay, yung mga iba po, mga ano yon? Also runs. Ha? Parang yan sa presidential race. First two, yan ang nag-compete. Others are also runs. Lowest satisfaction rating. Assistant to the President, Lagdameo. Bakit? Special Assistant to the Oo. President. Yung pong budget, Rolando Toledo. Yan. Sharon Garin.
Lowest trust rating, Sharon Garin. Nako, bugbog na Kawawa bugbog naman. sa... Cristina Aldeguer Roque. Sa hearing, bugbog na Bugbog na, bugbog. bugbog na. Yan po ay kanilang lowest trust rating. May tiwala naman ako dito. Ether, congratulations doon sa high trust rating, satisfaction and trust rating. Congratulations kahit hindi niya deserve. Akala ko Kahit hindi niya deserve. Akala ko, congratulations, Tanjere. Kapani-paniwala. Doon sa Garin at saka kay Roque, naniniwala ako. Kasi sila talaga sisisihin eh. Oh. Pero doon sa education na wala naman nangyayari, bakit na yung number Number one one. yun? Si King. Wala ba dyan? Si King. Non-entity yun eh. Hindi ba rin? Wala ba Somewhere siya? in the middle eh. Somewhere in the middle. Nakakalimutan. Oo, somewhere in the middle eh. So, walang pag-asa ba sa senatorial survey yung mga ganyan, no? Wala. Okay. Kasi Sunny, Sunny. may pag-asang bumalik. Si Rex. Galing ng PR. Rex. Si Rex, Pwede, meron. Pwede. Eh, yung dalawa, hindi naman politiko. Graduating ba Si Vince Dizon, tatakbo yun. Oo. Si Sec Vince daw. Oo, So, tatakbo yung yun. tatlong number... Yung first three. Yung first three. eh, si Solidum, wala Hindi naman naman tatakbo balak yan. Estrella, Wala. Sa baka, Pangasinan. Congress lang. Wala Congress lang. 9:33 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Meron na! Meron ng ano? Dina! Ayan nga, Dita, kinakancel na yung Angara. festival sa Sarangani. Batay. Ha? Huwag nang cancelin na Gob. Meron Meron ng DOTR na bago. May DOT. campaign na ba? Mayroon na. Eh kasi yung takot nila, baka langawin. Dahil wala namang pupunta at gagastos sila ng malaki na merong stage at banda at mga celebrity tapos langawin ka. Naka-transition kasi sila. Yun ang nangyari dyan. Anon? Naka-transition. So, hindi, pero Gob, tuloy-tuloy pa rin yan dapat. Ganon? Maganda ang Sarangani, that particular area is Baka pwedeng abunuhan muna ni former Senator Manny Manny Pacquiao. Pacquiao. Oy, by the way, si... May pera pa ba Manny, yun? Oy, May Manny. laban, may laban. Marami. May laban pa. Ano siya, meron silang Mayweather, Oh. Money Pay. Naglabas sila ng parang GCash. Money Day, Money Pay. Money Pay. Ano siya ngayon? International celebrity endorser. Sa grupo Ayun. ni Sir Yossi Tanco. Oo, meron sila, Money Pay. Okay, magre-release daw po ng 15 billion for the rice program. Yan. Ibig sabihin nun, may bigas na ba tayo? 15 billion for what? Na-distribute na raw to. Sabi ni Sa mga farmers. Farmers, sabi ng presidente. So, subsidy Has pa yan. released 15 billion for the food security program. Yan. Saan kaya napunta to? Kasi pumunta sa Manila si presidente, namigay ng mga Bigas. 10 kilo bags of rice. 10 kilo lang pala yung binuhat. 10 kilo. 10 kilo. Mabigat pa rin siya. Mabigat pa rin. 10 kilo. Mabigat pa rin niya. Parang, Sa edad niya. Parang yung 2 dumbbells binuhat. Rice Aid, 1,000 beneficiaries. Okay? Yan po yung kahapon ata. So, 15 billion na raw na re-release. Parang di ko ata na. Pero ang pinaka-importante dyan sa food security, ipasa natin yung National Land Use Act. Precisely. Para Baliwala lahat yan. Para hindi po maubos ang ating mga agriculture lands. Actually, Ginagawa naipasa na real namin, estate no? lahat. Sa, May pumira daw sa CDO ang haba ng pila para bumili ng bigas. Gabi pa lang, makikita mo, nakapila na mga tao.
Ano yun, 20 pesos per kilo. Yung benting bigas. 20 Yan yung pesos, pinagyayabang ni King of the Road. 3 a.m. daw, merong isa doon, nakapila na siya, hinihintay niya magbukas yung NFA office. Kasi daw, pag umalis sila sa linya, mawawala na yung kanilang slot. Sa Metro Manila, maraming supply ng, I think, ng 20 pesos per kilo eh. Oo, Dito? Sa mga, doon sa public market namin, sa Sapote, meron. And then magbababa pa sa local government din yata. Ang NFA. So, may mga lugar lang na meron. May mga maraming lugar din na wala. Nawala. oo. Hirap puntahan kasi. Tsaka may limit Ang ano, ang pwede mong bilhin. ilang kilo Kung lang. para mamamasahe ka pa, sa mahal na pamasahe ngayon, bibili ka ng ilang kilo lang. Bawi din doon sa pamasahe. Parang Band-Aid. Band-Aid solution na naman to. Ang Cordillera, parang Jonat, in case you want to know, Baguio. yan ang problema nila ngayon. Baka mabulukan daw sila ng tanim. Okay. Oo. Kala ko ba nagpadala na Fuel sila shocks. ng 10 trucks para sa... Isang araw lang yon. Susunod na araw, hindi na dumating ulit yung truck. Ganon? One time, So it was a PR operation? one time, big time lang yun. So ang ibig sabihin, wala nang ayaw na nilang kasi mahal ang crudo. Wala nang bumabiyahe. Yung Wala mga namang- biyahero, Wala namang cold storage. yung mga negosyo niyan, babiyahe sila ng Cordillera, kunin yung gulay, ibabagsak sa mga palengke Yes. rito. Dito sa Metro Manila, no? Kung hindi kikita yan, ayaw yan. Ayaw. Kasi malulugi lang sila. So hindi nila bibilin yung mga Yun ang produkto. kinakakabahan ng Cordillera. Baka wala namang cold storage. walang cold storage. Wala. Yan. Yan po ang mga dapat asikasuhin ng Department of Agriculture. Huwag yung pabababain yung importation, yung taripa Infrastructure. ng baboy, ng chicken, ng bigas, ng corn, lahat bababain yung taripa para importation lahat. Okay. May problema tayo sa pagkain. Okay? Para yung Food, Agriculture and Agriculture Organization ay naghahanda po ng $12 million para tulungan ng Pilipinas. $12 million. $12 million para po sa... Food assistance? Oo. Ah. Kasi daw nakikita nila yan ang number one na problema natin. Mabuti pa tong FAO. FAO. Nare-realize yan at meron silang ginagawa. Ahensya ng United Nations yan, no? Oo. UN agency. Kasi nakikita nila, because of the incoming El Nino, the fuel crisis, maraming hindi magtatanim. O kung magtanim man, madidelay yung planting, marireduce ang productivity. Okay. Ang laki ng chain reaction daw. So, meron silang 12 million na gagastos nila for siguro mamimili yan ng mga certain areas Certain lang. areas lang. Ganun. Hindi naman gaano kalakihan Pero yung... pag kinonvert mo nga, magkano lang, no? Pero malaking tulong din sa mga... Well, lalo na... Para naman mahiya yung DA. Parang tingin ko dito, yun yung purpose ng... Hindi, may 15 billion naman eh. 15 billion daw eh. salita lang yun eh. Ang kailangan natin makita, yun talagang directly tinutulungan yung farmers. Yes, tama. Productivity, hindi po yung ayuda. Kasi yung ayuda, after several days, Wala baka naipang tong eats na yan, naipang inom na. Kung ano, naiweting na or what. Hindi napunta sa food production. So malaking bagay talaga yung bigas eh, no? Oo. Yung bigas, Yan, staple talaga natin. Staple yan. natin eh, no? Bigas At talaga. saka it's a political staple. Political staple. Oo, ano na yan eh. Nag-issue na raw po ng red notice against Atong Ang, ang Interpol. Pero sinasabi kasi nila, nagagalit kay John Vic, ba't daw ina-announce kung saan nakita si Atong? Di Montik na. Hindi nila naintindihan ang Strategy. technique. Dapat intindihin nila. Ganito po yan. Oo. Sasabihin ni John Vic, nakita namin sa Calabar Zone. Oo. Pero hindi sa Calabar Zone yun. Tama.
Hindi Ganun naman yan. tanga yan, na i-announce niya yun. Na nakita na nila doon. na nakita. Oo. That is to create confusion. Yes. Doon sa mga tao nitong si Atong Ang. Minsan Hindi- nasa Vietnam, nasa Cambodia. Di Hindi, ba? para ba sinasabi, tanga naman nito si John Vic, in-announce pa yung kung nasa, hindi ganun niya. Kasi alam ni Ginagamit po ng police ang media Yes. para, To show kumbaga, to confuse the enemy. Kasi alam ni Sec na marami rin mga tao sina Atong sa loob mismo ng Kaya yan. Insider. So, may hindi. maraming insiders yan. At saka ang crime, they're getting more creative. Yes. Alam mo yung Shabu kung saan tinago? Oo. Doon sa Hindi, yun dati yung... yung cement mixer. Cement mixer, Ito, kung saan nakatago ang Shabu? Sa mga lata ng tomato sauce. Tomato sauce. So, binalot Tapos nila. Isisilap. Shabu ang laman nun. Oo. Pero tomato sauce ang nakalagay. Matindi, nahuli. 27 kilos ng shabu. Nahuli dyan sa Quezon City. Sardinas ba yan? Hindi, Sardinas. tomato Tomato sauce. Puta, lupit ng mga Galing, ano? gagaling na imagination. They're getting more creative, Pati lalo siguro sa smuggling. Lahat ng klaseng, minsan dilulunok pa yan, yung mga cocaine, di ba? Nalagay sa condom. Para di ba? nakuha nila sa mga diamond smugglers. Smuggler, so... Lululun na may parang vial. Oo. Vial. At ilalabas mo rin naman yun. Dudumi, no? Tsaka hindi matatamaan ng x-ray yun. Oo, hindi makita, no? Oo. Pero ngayon, sa scanner, sa TSA, mukhang makikita na lahat, eh. Oo. Oo. Meron na ngayon. Body Meron na. scanner, makikita na ngayon lahat yan, no? Yung pong Indian national, 78-year-old na kinidnap, sa Paranaque, nagkaputukan to, Yes. may mga namatay. Ang nag-kidnap daw ata ay dating pulis. Mga awol. Dalawa. Awol na, Dati, NCRPO. dalawang pulis. Oo. Nagbago sila ng bokasyon. Sinayang isa. I found my true calling. Kidnapper pala ako. Hindi ako pulis. Pero na yan na dismiss from service dahil nga sa Last year lang na-dismiss. yes, so So, dati nang may kaso at ngayon ay, alam nyo po kapag ganitong masama ang panahon, yung mga ganyang crime, Dadami yan. meron nga, nanay, binenta yung yung anak niya. binenta yung anak, convicted. Oo. Nagiging imaginative talaga sila. Oo. Kapit sa patalim, no, yung iba naman mga petty crimes din, diba? Yeah. Kagaya nung sa gasolinahan, tumakbo na. Tinakbuhan yung Tinakbuhan yung gasoline station, di ba? Ano yun? Desperation di ba? Kasi paano mo masasabi? Eto, yung nagnakaw ng kable ng stoplight, Yan. Another yan. may stoplight, mahal na araw Oo. Di walang Inakyat, kaya tinanggal yung kable, tapos hila-hila niya pa, nakita sa CCTV. Ano yun, tanga lang siya? Desperate? Alam mo, Hindi, alam niya, akala niya hindi siya mahuhuli. dapat, kung may ordinansa nila ba, community service, tanggalin yung mga hanging wire na, May diba? nakita ako kahapon pa. Community service, patanggal natin yung hanging wire. Nagdadaan ako rito sa, ano ba ito, Kalayaan? Avenue, dito. Galing na C5, papunta BGC. BGC, May mga bahay dyan sa gilid Hindi naman lahat dyan building Yung mga bahay lang na maliliit. Tama. Sa tapat ng bahay, may bintana. Yung wire ng telephone wire, Telephone wire, nasa tapat ng bintana. Ginawang yun? Sampayan. Sampayan. Yung mga nakahanger na damit, nakasampay dun sa... Ganun ka-creative ang Pilipino. Nandyan yung wire. Nandyan Di sampayan natin. Oo. Mabuti, hindi ko nga ninanakaw Fiber optic pa yun, ha? Fiber optic yun. Tapos yung meter, tinatanggal nila yung meter. Metro. Oo. Nag-viral yan sa social media. Ninanakaw nila yung meter. Oo. Ewan ko kung ano. Paano sila kikita doon, hindi ko alam Yung pumping station nga doon sa amin, ninakaw din yung mga Ha?
Tapos Yan, sinasabi ni Kong Mark. Yan ang dapat na sikasuin ngayon ng MMDA. Yung pumping station. Actually, ang gumagawa, DPWH, tine-turn over Hindi lang nga, sa MMDA. Yung paring Oplan kontra baha, yung paghuhukay ng mga waterways. Binigay na sa mga... Inassign na sa iba eh. Dredging, Ano ginagawa ng DPW At saka ng MMDA. wala. Silang dalawa. Mukhang nag-volunteer naman daw yung mga kumpanya. CSR daw, CSR. O ngayon, mukhang magtataas po ang Meralco charges. Ayan na naman. O Taas na kasi, pumayag na ang ERC. ERC na naman, Mag-collect daw po every month ang Meralco para mabayaran niya yung utang niya sa Energy Resources Incorporated. Pareho lang yan ERC. Excellent. EERI. MWSS, Excellent Energy Resources. Yan. Aabutin ng... Sisingilin na naman tayo, Kuya Conrad. sisingilin tayo. Siyempre. Para mabayaran consumers. na Meralco yung utang niya doon sa... Refund na naman sila. 12-month period. Pagkatapos ng 12 month, tapos na yon. Meron ba yan? Bakit naman? Tapos na yung bayad eh. 12 month nga, bayad na yan eh. Pero inalam ba natin kung magkano kinita niya? That's another issue. Di ba? Magkano Ruling ba? ng ERC. Windfall, Ah. Dapat nga, isuspend na yung mga ganyang... kasi, kumita naman ng malaki. Pero may konsiderasyon din naman yung ERC. Sisimulan daw po sa September pa. Baga, 4 billion. naawa din naman yung ERC sa atin. Pagkatapos na ng crisis. Sa September nyo na simulan yan pag yung pag nanakaw niya, ay hindi naman pag nanakaw. Naibenta na ang Meralco di ba? Sa KMB. Majority na sila, no? Oo. Hindi na kasama sa gulo ng Lopez family yan. Meralco, di ba? Meron Wala. konti lang sila. Konti pero na lang, no? Minority ano lang, na, no? MVP talaga yan. Ano pala, ito, kanino ba yan? Lopez yan? Sino? EERI? Yung pinag-uusapan po kasi nila, yung power plant sa Batangas na gumagamit ng natural gas. Lopez. So, EERI, Lopez din? Ang alam ko, first gen sila. First gen. Jointly owned by Meralco, Aboitiz, San Miguel. Dalawa yan. Dalawa. There are yung first gen at saka yan. Yan. So, dalawa yung yung natural gas use. So, malalakas tong tatlong to? Malalakas. Sa ERC? Definite. $31 billion daw ang i-recover from Meralco customers. Yeah. So, ibig sabihin, problema, okay lang sa akin taasan ng kuryente, basta meron lang. Alam mo ba, nag-yellow alert na sa Luzon? Actually, For the first time, yellow alert sa Luzon. may nagsabi sa akin dating sa energy sector. Parati daw yellow alert yan Hindi lang sinasabi. Hindi sinasabi. Ay, bakit ganyan? Kaya hindi pa to height ng summer, pare Pagdating ng El Nino. Kailangan ba na natin mag-nuclear na? Ang tanong. Matagal na. Matagal na, no, Kong Jonat. Matagal na natin sinasabi yan. Nuclear na tayo. Eto, may pagka-nuclear ang ano nito. Ang dating. Ang dating. Very explosive. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, paring Mark Santos, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, nandito na siya. Ito na. Andiyan na. Medyo humahabol sa pagka-best dressed. Yan. Karera sila ni Mr. GQ. si Daryl Justin sa Ronda. Pilipinas. Pilipinas. Karambola, karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo